Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Welcome ulit sa pagpapatuloy ng ating video lesson. Bago tayo magsimula, siguraduhin nyo munang nakapaghugas na kayo ng kamay at malinis na ang inyong mga lapis at ballpen. Sa simpleng paraan na ito, na pagiging malinis, ay nakatutulong tayo sa mga suliranin ng ating bansa dahil sa nararanasan nating pandemic. Kayo bilang mga bata ay di pa siguro nakakaranas na magkaroon ng suliranin, ano? Kung meron man, ay mga simpleng suliranin lang, di ba? Ngayon, ay pag-aaralan natin ang paglutas ng suliraning non-routine na may kasamang pagbabawas o subtraction na meron o walang pagdaragdag o addition ng buong bilang gamit ang angkop na estratehiya at kagamitan. Inaasahan natin na pagkatapos ng video lesson na ito, kayo ay nakalulutas ng suliraning non-routine na may kasamang pagbabawas o subtraction ng meron o walang pagdaragdag o addition ng buong bilang gamit ang angkop na estratehiya at kagamitan. Naisasagawa ang paglutas ng suliraning non-routine na may kasamang pagbabawas ng meron o walang pagdaragdag ng buong bilang gamit ang angkop na estratehiya at kagamitan. At napapahalagahan ang pagiging mapagbigay. Simulan natin sa unang word problem. Sabayan niyo ako. Si Amy ay may 395 pesos. Si Ashley naman ay may 28 pesos na mas mababa sa pera ni Amy. Magkano ang kanilang kabuuang pera? Noong nakaraang mga video lesson ay natutunan nyo ang Polias method. Gagamitin natin ito para ma-solve ang suliraning ito. Umpisahan natin sa unang tanong. Ano ang tinatanong or what is asked? Tama. Ang kabuuang pera ni na Amy at Ashley. Pangalawa, anong ibinigay na impormasyon or what is asked? Tama, 395 pesos at 28 pesos na mas mababa. Anong operation or operations ang gagamitin? Tingnan natin ang suliranin o ang problem. Merong keywords na mas mababa, ibig sabihin, merong pagbabawas o subtraction. Meron ding kabuuang pera. So, ibig sabihin, merong pagdaragdag o addition. So, anong operation ang gagamitin? Tama, pagdaragdag o addition at pagbabawas o subtraction. Ano ang mabubuong number sentence? Bago natin isulat ang number sentence, tingnan muna natin ang suliranin. Meron bang hidden question? Or meron bang nakatagong tanong? Tama. Kailangan muna nating malaman kung magkano ba ang pera ni Ashley. Kasi sinabi lang na meron siyang 28 pesos na mas mababa kaysa 395 pesos na pera ni Amy. So, paano natin malalaman kung magkano ang pera ni Ashley? Tama. Ang pera ni Ashley ay 395 minus 28. So, ngayon, ano ang mabubuong number sentence? Ang mabubuong number sentence ay 395 na pera ni Amy plus 395 minus 28 na pera ni Ashley. Or 395 plus open parenthesis 395 minus 28 close parenthesis equals n. Ngayon, bibigyan natin ng solusyon ang suliraning ito. Gamit ang number sentence na 395 plus open parenthesis 395 minus 28 close parenthesis equals n. Ngayon, ayon sa napag-aralan natin dati, sa order of operation,
kailangan mauna ang nasa loob ng parentheses. Ano ang nasa loob ng parentheses? Tama, 395 minus 28. Subukan nating mag-subtract o magbawas. 5 minus 8 cannot be. Bakit? Dahil mas malaki ang 8 kaysa 5. So, ang gagawin natin ay, tama, mag-regroup. So, ang 9 ay magiging 8, samantalang ang 5 ay magiging 15. So, pwede na ba tayong mag-subtract? Tama, pwede na. So, 15 minus 8 is equals 7. 8 minus 2 is equals 6. 3 minus 0 equals 3. Ibig sabihin, ang pera ni Ashley ay 367. So, ipagpapatuloy natin yung solusyon. So, magiging 395 plus 367 equals N. So, malinaw na ngayon kung paano natin malalaman kung magkano ang kanilang kabuuang pera. So, i-add natin ang 395 plus 367. Magsimula tayo sa ones. 5 plus 7 is, tama, 12. So, 2 carry 1. So, 9 plus 6 is 15 plus 1, 16. So, 6 carry 1. So, 3 plus 3 is 6 plus 1, tama, 7. So, 395 plus 367 is equals 762. So, isulat ang iyong buong sagot. Mayroong 762 pesos na kabuuang pera sina Amy at Ashley. O di ba ang dali? Gamit ang Polyas method, na-solve natin or nalutas natin ang unang suliranin. Ngayon, subukan nating iwasto kung tama ang ating sagot. Sa kabuuang pera nila na 762 pesos, subukan nating ibawas ang pera ni Amy. Dapat ang sagot, yung pera ni Ashley. So, magkano ang pera ni Amy? Tama. 395 pesos. So, kung ibawas natin ito sa 762, ang sagot ay 367. Kung maalala nyo, yan ang pera ni Ashley. Subukan naman natin. Ibawas mula sa kabuuang pera na 762, ang pera naman ni Ashley na 367 pesos. Dapat ang sagot ay yung pera naman ni Amy. Magkano ang pera ni Amy? Tama, 395 pesos. Tingnan natin kung 395 din ang sagot. Tumpak! 395 din ang sagot. Ibig sabihin, tama ang ating sagot na ang kanilang kabuuang pera ay 762 pesos. O di ba ang dali? Subukan natin gamitin ang block model method sa paglutas ng parehong suliranin. I-represent natin ang pera ni Amy bilang block at ang pera ni Ashley bilang parehong block. Ang pera ni Amy ay 395 pesos, samantalang kay Ashley naman ay kulang ng 28 pesos sa pera ni Amy. So, paano natin malalaman kung magkano ang pera ni Ashley? Ang bahaging ito ay nagre-represent ng pera ni Ashley, yung puti. So, para malaman yan, ibawas natin ang 28 sa 395 na pera ni Amy. Okay? So, 395 minus 28. 5 minus 8, alam natin na di po pwede, so mag-regroup tayo. Ang 9 ay magiging 8, samantalang ang 5 ay magiging 15. So, 15 minus 8 is equals 7. 8 minus 2 is equals 6. And 3 minus 0 is 3. Ibig sabihin, ang pera ni Ashley o ang nire-represent ng puting bahagi ng block ay tama, 367.
Ngayon, para malaman natin ang kabuuang pera ni na Amy at Ashley, ay i-add natin ang 395 at 367. So, 395 plus 367 is 5 plus 7, tama, 12. So, 2 carry 1. 9 plus 6 plus 1 is equals, tama, 16. 6 carry 1. 3 plus 3 plus 1 is 7. 762. Ibig sabihin, mayroong 762 pesos na kabuuang pera sina Amy at Ashley. O diba ang dali ng block model method? Ngayon, gamit ang Pulyas method, lutasin natin ang susunod na suliranin. Sabayan niyo ako. Si Grace ay may 395 na mga hulin. Si Ashley naman ay mas marami ng 28 na mga hulin kumpara sa mga hulin ni Grace. Ilang hulin lahat meron sina Grace at Ashley? Gagamitin natin ang Pulyas method sa suliraning ito. Ano ang tinatanong? Tama, kabuuang hulin ni na Grace at Ashley. Ang galing nyo. Pangalawa, anong ibinigay na impormasyon? Tama, 395 at 28 na mas marami. Anong operation o operations ang gagamitin? Tama, pagdaragdag or addition. Kasi merong mga keywords na mas marami at lahat. Ano ang mabubuong number sentence? Pwede ba nating isulat agad? Tama kayo, hindi pwede. Bakit? Dahil hindi natin alam kung ilan lahat ang hulin ni Ashley. Kasi sinabi lang, tama, sinabi lang na mas marami ng 28 na mga hulin kumpara sa mga hulin ni Grace. So, kailangan malaman natin ang tama, ilan lahat ang hulin ni Ashley. So, ilan nga ba? Paano natin malalaman? Tama kayo. Ang hulin ni Ashley ay 28 plus 395 dahil mas marami siya ng 28 na hulin kaysa 395 na hulin ni Grace. 395 plus open parenthesis 395 plus 28 close parenthesis equals n. So, handa na ba tayo para gawin ang solusyon? Subukan nyo. Saan tayo mag-uumpisa? Tama, balikan natin ang number sentence. Saan tayo mag-umpisa? Tama, sa nasa loob ng parentheses. Ano ang nasa loob ng parentheses? Tama, 395 plus 28. Subukan yung sagutin. Tingnan natin kung pareho tayo ng sagot. 5 plus 8 is 13. 9 plus 2 plus 1, 12. 1 plus 3, 4. So, 395 plus 28 is 423. Pareho ba tayo ng sagot? Very good. So, ibig sabihin nito, 395 plus 423 equals n. Yan ang magbibigay sa atin ng sagot kung ilang hulin lahat meron sina Grace at Ashley. Subukan yung i-add. 395 plus 423. Tingnan natin kung pareho tayo ng sagot.
5 plus 3 is equals? Tama. 8. 9 plus 2 is? 11. 1 plus 3 plus 4 is? 8. So 395 plus 423 is equals? 818. So ibig sabihin, merong 818 piraso ng hulin sina Grace at Ashley. O diba? Ang galing nyo? Subukan nating iwasto ang sagot kung tama. Kung merong 818 na kabuuang dami ng hulin sina Grace at Ashley, subukan nating ibawas ang hulin ni Grace na 395. So ang sagot nito dapat ay ang dami ng hulin ni Ashley. So 818 minus 395 is 423. Tama, yan yung dami ng hulin ni Ashley. Subukan natin ibawas sa kabuuang bilang na 818 ang hulin naman ni Ashley na 423. Dapat ang sagot ay 395, di ba? Tingnan natin. Tama, 395. Ibig sabihin, ang 818 na ating sagot kanina ay tumpak. Ngayon, gamit naman ang block model method. Si Arnel na taga Tiboli ay pupunta sa Jensan upang makipagkita sa kanyang kapatid. Kung sasakay siya ng van na 2 stops, makakarating siya sa Coronadal ng 114 minuto. At mula Coronadal papuntang Jensan ay 120 minuto ang biyahe. Samantalang kung magmumotor siya, makakarating siya sa Jensan sa loob ng 225 minuto. Kung gusto niya ng mabilis na biyahe, alin ang pipiliin niya? Van o magmumotor? Bakit? Lutasin natin ang suliraning ito gamit ang block model method. Paghambingin natin ang biyahe ng van at saka ng motor. Sa van, 2 stops. Unang biyahe mula Tiboli hanggang Coronadal ay 114 minutes. Mula Coronadal papuntang Jensan ay 120 minutes. Samantala sa motor, isang biyahe lang na 225 minutes. So para mapili natin dito kung alin ang mas mabilis, i-add natin ang 114 at saka 120. Subukan yung i-add. Tingnan natin kung pareho ang ating sagot. Tama, 234. So alin ang mas malaki? 234 o 225? Tama kayo, 234. So para malaman natin kung ilang minuto ang diferensya ng biyahe ng van at saka motor, ibawas natin ang 225 sa 234. Subukan nyo. Tapos na ba kayo? Tingnan natin kung pareho ang ating sagot. 4 minus 5? Tama, hindi po pwede dahil mas malaki ang 5 kaysa 4. So ang gagawin natin ay, tama, mag-regroup. So ang 3 ay magiging 2, ang 4 ay magiging 14. Simulan na natin ang pag-subtract. Tingnan natin kung pareho tayo ng sagot. 14 minus 5 is? Tama, 9. 2 minus 2 is 0. Tsaka 2 minus 2 ay 0 pa din. Ibig sabihin, merong 9 or 9 na minuto na diferensya ang biyahe ng van at saka motor. So kung gusto niya ng mabilis na biyahe, alin ang pipiliin niya? Tama, pipiliin niya ang magmotor dahil mas makatitipid siya ng 9 na minuto ng biyahe. O diba ang galing? Ngayon, nasubukan yung gamitin ang Pulyas method at saka block model method. Sa pag-solve ng non-routine problem, kailangan muna nating intindihin kung meron bang mga nakatagong katanungan o mga hidden question. Ngayon, para malaman natin kung hanggang saan ang inyong natutunan, kumuha ng notebook at saka ballpen o kaya lapis.
subukan niyong sagutin ang ibibigay kong suliranin. Maaari niyong gamitin ang Pulyas method o kaya ang Black Model method. Bahala kayo kung alin doon ang mas gusto niyong gamitin. Ang importante, tama ang inyong magiging sagot. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para isolve ang problem na ito. I-pause lamang ang video at pagkatapos ng 5 minuto ay i-play ulit ito. Handa na ba kayo? Simulan nyo na. Tapos na ba kayo? Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ano ang ginamit nyo? Pulyas method o Black Model method? Okay. Tamang sagot ay ang kanyang kapatid ay may kabuuang pera na 491 pesos. Tama ba kayo? Sa tingin ko, tama. Maraming salamat sa panunood at kooperasyon. Mag-ingat kayo palagi. Laging sumunod sa mga magulang. At tandaan, lahat ng suliranin ay may kalutasan. Hanggang sa muli mga bata!